Sa kasaysayan ng Pilipinas, tumatak ang isang pangalang Ferdinand Marcos Sr., isang pangulo na namuno at nagpatayo ng iba't ibang infrastruktura, kagaya na lamang ng mga hospital, kalsada, paaralan at mga plantang naglalayong maghatid ng kaunlaran sa ating bayang Sinilangan. Ngunit sa likod ng mga proyektong ito, musbong ang mahigpit na pamamalakad at mga kontrobersyang nagdudulot ng hati-hati at iba't ibang pananaw ng mga Pilipino. Magandang araw mga kababayan ko. Bilang presidente ng ating bayan, kayo ay aking tinipon dito upang manawagan sa inyo na itigil ang pagbabanta, pananakot at pagre-rebelde sa ating bayan. Dahil ako ay naniniwala na ang kapayapaan ay ating kayamanan. Hindi ko to yan! Saan sinumalik? Sinumalik! Larap! Lubaan na ito! Ngunit kung kayo ay patuloy na sasaliwa sa aking pamumuno, ako ay mapipilitan ipatupad ang batas militar. Maraming salamat. Tama yan! Hindi nyo ba alam sa pamumuno niya? Mas marami yung pinangguminhawa sa pagpapatayo ng barandaan doon sa atin at ospital. Hindi nyo ba naisip, dati gumagamit tayo ng mga kalesa para pumunta tayo sa mga pupuntahan natin. Ngayon gumagamit na tayo ng mga sasakyan para mas mapadali tayo. At isa pa, yung dati dumadayo pa tayo ng pagkalayo-layo para lang makapagpagamot tayo. Ngayon mas napapadali na tayo, tapos mas napamalapit tayo. Ano ba? Tumaniwala sa taong yun! Isang sinungaling yun! Manloloko! Isang kurap! Hanggang sa dumating ang madilim na kabanata ng ating kasaysayan, ang pagkakatatag ng batas militar. Placing the entire Philippines under martial law. Isang panahon ng takot at pangamba, ngunit isa ring yugto na nag-iwan ng malalim na marka sa sambayan ng Pilipino. Ngayong araw, September 23, 1972, sa ngalan ng aking kapangyarihan, idinideklara ko ang batas militar. Matapos ang pagkakatatag ng batas militar, maraming opinyon ang naglabasan ukol sa presidente. Mahal, di ba ba tayo kakain? Hindi ba lang gana? Visit kasi na Marshall na yan. Lagi ka na lang nabibisit. Paano kasi? Yung presidente natin, hindi nakikinig sa taong bayan. Alam mo ba, dahil nga doon nakapagtapos yung pangalan nating anak, yun ang may study pay later, dahil doon nakapagtapos siya. Tapos yung bunso nating anak, isinugod sa bagong tayong hospital. Kahit na, hindi pa rin ako sangayon sa Marshall na yan. Sa mga nangyayaring ito, gusto na magsimula ng revolusyon para sa pagbabago. Marami rin ang nahuli dahil sa paglabag sa batas militar. Sa ngalan ng batas militar, ikaw ay aking inuhuli. Ano mong ginagawa mo masama? Umimik ka. Panahon na ng bagong leader para sa tao, para sa ating bayan. Sa leader na hindi sarili ang inuuna. Ang kailangan nating leader ay marunong makinig sa kanyang pinasasakupan. Ibaba! 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 Sa bandang huli, bumigay ang kanyang pamumuno. Hindi napigilan ang sigaw ng ating bayan upang ipaglaban ang ating kalayaan. At dumating ang panibagong yugto ng pamumuno, isang pagkakataon upang ayusin ang mali, ituloy ang tama at magbigay ng pag-asa sa ating bayang Sinilangan. Bilang yung bagong leader, ako si Justin Davi. Hindi ko kayo pamumunuan sa pamamagitan ng takot, kundi pamumunuan ko kayo sa pamamagitan ng pagkakaisa. Ating itutuwid ang mga pagkakamali at ating itutuloy ang ating mga nasimulan. Marahil na hindi ko kaya ang mag-isa, kaya't kailangan ko ang bawat isa sa inyo. Sama-sama tayong babangon, sama-sama tayong unlad para sa ating bayan. Mr. President, mahal na mami mga nasasakupan. Ito ang kailangan ng bagong leader para sa ating nasasakupan. Ito po tayo.
Ngayon, ipinapakita ang isang halimbawa ng mabuting pinuno na marunong makinig at makiisa sa kanyang nasasakupan. Magandang hapon po, Mr. President. Itatanong ko lang po kung pwede kong hihingi ng tulong yung tatay ko po para sa kanyang operasyon. May sakit po kasi siya sa puso. Wala pong problema yan. Agaran ko na pong a-actionan yan. At saka huwag po kayong mahihiyang lumapit sa ating tanggapan dahil bukas po ako at handang tumulong para sa inyo. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat. Dito po tayo, Mr. President. Sandali. Tulungan natin maglinis ang ating mga mama. Guys, wait lang ha. Wala ako ng mga tanong doon. Sige. Uy, si Mr. President, magandang araw po. Magandang araw sa inyo. Naparito ako para tumulong sa mga gawain ng paglilinis. Uy, ano ba naman kayo, Mr. President? Nag-abala pa po kayong tumulong dito sa paglilinis namin. Ano ka ba? Bilang isang bagong leader ninyo, tungkulin ko yung video. Uy, hindi si Mr. President! Totoo si Mr. President natin? Oo, makikita niyo sa paglilinis natin dito. Buti ko yung bagong leader natin, nakikita sa atin. Ano ba kayo? Ang pamumuno ng isang leader ay hindi para sa isang tao lamang, kundi para sa lahat. Kaya sama-sama nating itaguyod ang ating bayan sa pamamagitan ng ating pagkakaisa upang makamtan natin ang tunay na kalayaan at pag-unlad ng ating bayan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na! Maraming salamat po sa ating paglilinis para sa Mula sa pamumuno noon hanggang sa ngayon ay may aral tayong natutunan. Ang tunay na leader ay handang makinig, handang manguna at handang magsakripisyo para sa kanyang nasasakupan.